Good afternoon, class. Bago tayo magsimula sa ating bagong talakay ngayong araw, may ininda muna akong aktibidad na inyong sasagutan. At tawag dito, ang panuto class is magbibigay ako ng isang gawain at hulaan mga picture ng pera na ipapakita at hulaan ng mga mag-aaral. Una, ano to class? Yes? Korea. Yeah. Yung currency. Won. Magaling. Pangalawa, Dollars. dollars. Country. America. Magaling. Pangatlo, Baht. Thailand. magaling. Peso. Philippines. Magaling. Dahil dyan, may premyo ka mamaya pagtapos ng ating diskusyon. Ngayon, ang ating diskusyon ngayong araw, class, is ang salapi. Ano nga ba ang salapi? Ang salapi, class, is ito ang paraan ng palitan ng unit at pambayad sa anyo ng papel at barya para sa mga kalakal at serbisyo. Karaniwang tinatanggap sa lahat ng transaksyon. Ang salapi daw, class, is ito yung ginagamit nating pambili o pangkuha sa mga gusto nating mabili na produkto. Example na lang is ito yung mga ginagamit nating peso coin, dollar, mga ganon. Ngayon, ano nga ba ang patakarang panlalapi? Ang patakarang panlalapi, class, ay isang proseso kung saan ang otoridad na pangsalapi sa isang bansa ay kumukontrol sa supply ng pera na kadalasang umaasing tao pumupuntirya sa isang antas ng interes para layuning itaguyod ng paglagong ekonomiko. Ang patakarang pananalapi, class, ay pumapasok na dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang mismong nagpaprocess kung paano igawa ang pera at nagbibigay ng interest kung paano tumakbo ang pera sa bansa. Dito na papasok ang expansionary money policy ng Bangko Sentral. Ano nga ba ang expansionary? Kapag ang layunin ng pamahalaan ay may kayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo, pinapatupad nito ang expansionary money policy. Binababa ng pamahalaan ang interes sa pagpapautang kaya mas maraming namumuhunan ang may kayat na humiram ng pera upang idagdag sa kanilang mga negosyo. Dito na papasok, class, is pag example, kung gusto mo magka-business ka or tumayo ng business mo is pupunta ka sa isang bangko at mangungutang ka, doon, class, is mababa yung interest kasi papautangin ka ng bangko para mapatayo mo yung negosyo na yun para magkaroon ka ng mga trabaho. Dito na, ito yung tinatawag na expansionary money policy. Dalawang institusyon ng panlalalapi, bangko at ang hindi bangko. Bangko. Ang bangko ay isang institusyon panlalalapi na tumatanggap ng mga deposito at ginagamit ang mga ito sa pagpapautang. Maaaring tuwir ang pagpapautang, hindi tuwir ang pagpapautang ng merkado o ng mga kapital. Ang bangko, class, is ito yung pwede kang magdeposito ng pera mo, ipatago mo yung pera mo sa bangko, or pwede ka na dito umutang. Ang iba't ibang uri ng bangko. Apat na iba't uri ng bangko. Ang commercial bank, gift bank, rural bank, at specialized bank. Ano nga ba ang commercial bank? Ang commercial bank ay tumatanggap ng lahat ng uri ng depositong publiko tulad ng savings, deposit, time deposit, demand deposit, sa pamamagitan ng cheque, nagpapautang din ito ng puhunan, halimbawa ay ang BDO, Metrobank, BPI. Dito daw sa class sa commercial bank is pwede ka daw din mag-deposito ng pera mo dito or mga time deposit. Example na lang sa time deposit, class, is pag may malaki kang pera na pinatago is parang nagkakaroon ka ng porsyento doon.
Dito na yung example daw class dito ay ang BDO, Metrobank at ang BPI. Ito ang BDO, Metrobank, BPI. Pangalawang klase ng bangko is ang TipBank, bangko ng pagtitipid. Ay binubuo ng mga bangko na pangunahing layunin ay humikat sa pag-iimpok at pagtitipid. Nagkakaloob ito ng pondo para sa agrikultura at industriya sa mga tuwirang interes. Ang TipBank class ay from the word TipBank ay ang pagtitipid. Ito yung bangko na nag-iimpok o nagtitipid. Ang layunin daw ng bangko na ito ay ang hinihikayat ang mga tao para mag-impok at maging matipid na tao. Ang example dito class is ang City Savings, BPI Family Savings Bank. Yan yung mga example ng TipBank. Pangatlo ay ang Rural Bank, bangkong naglalayong tulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapautang. Ito yung bangko na class is yung mga magsasaka daw is pwede daw silang mangutang dito. Kung wala silang pondo or pera na gagamitin nila sa kanilang agrikultura or lupain, is dito na bangko sila pupunta para mangutang, para masimulan na nila ang kanilang agrikultura. At ang sunod na bangko naman ay ang hindi bangkong institusyon. Ang bangkong ito ay tumatanggap ng kontribusyon mula sa sapi na may isang layunin. Halimbawa ay ang kooperatiba, pawnshop at pension funds. Dito class is yung mga sinabi dito class is yung pawnshop. Tinawag na hindi bangkong institusyon ng pawnshop kasi pwede ka din kumuha or umutang din sa pawnshop sa pamamagitan ng pagtubos or pagpapautang ng isang kagamitan mo. Pension funds. Nakapaloob dito ang government service, insurance system tulad ng GSIS, SSS, pag-ibig funds. Dito na class is pag may papasok na yung mga funds mo tulad ng SSS. Kapag dito class is mga kunwari example is mga kunwari na event na walang wala ka na is may papupunan ka ng pera mo. Ngayon class, naintindihan niyo ba ang ating talakayin ngayong araw? Magaling! Ano nga ba ang kapital? Victor? Yan, magaling. Ano naman ang entrepreneurship? Dahil magaling. Batid kung naintindihan niyo ang ating diskusyon ngayong araw. Ngayon, bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain. Ito ay ang basaan ninyo sa page 152 to 160 sa libro natin. Ito yung ang susunod na topic natin bukas. Ngayon class, tumayo ang lahat. Goodbye class.